Pagkatapos na ideklara ni Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos, sunod-sunod na ang mga conversions na nangyari. Una, si Andres ay disipulo na ito, antimano ni Juan Bautista. Dahil sa mga pahayag ni Juan, na-convert na niya si Andres. Si Andres naman ay kapatid ni Simon Pedro. At ito nga, mayroong pang sumunod na conversion sapagkat si Felipe, nakapatid naman ni Nathaniel, nang masumunod ito kay Kristo at tumigil doon sa buong maghapon. Ganon din ang nangyari. Kara-karaka, ibinalita niya na natagpuan na niya ang Mesiyas. At si Nathaniel ay parang iba ang damdamin. Sabi niya, meron bang tao na mabuti na pwedeng magmula sa Nazaret? Parang may pagkukutya sapagkat ang Nazaret ay napakahirap na bayan. Ganon din naman si Andres, tinawag niya kaagad ang kanyang kapatid na si Pedro at nang makatagpo ng Panginoon si Pedro, pinangalanan siyang Cephas o Pedro, dahil ang kanyang orihinal na pangalan ay Simon. Ito ang mga kwento, mga kapatid, ng series parang sunod-sunod na conversion. At ang mga taong ito na nakatagpo ang Panginoon, sila ay naging mga alagad ng Panginoon o tinatawag nating apostol na siyang pundasyon ng ating mga pananampalataya bilang mga Kristiyano. Yung 12 apostol ni Jesus na sumunod sa Kanya ay naging pundasyon ng pananampalatayang Katoliko. Ngayon mga kapatid, ano ba ang ipinaparating nito sa atin bilang mga mananampalataya? Tulad ng mga taong ito, sila'y may kanya-kanyang mga katungkulan. Mga ordinaryong tao, may mangingisda, may nangingilak ng buwis, mayroong nagninegosyo, at sila ay may kanyang-kanyang gampanin sa buhay. Pero ang isang napakalinaw na pwede nating masalamin dito ay nang makatagpo nila ang Panginoon, sila ay sumunod na, iniwanan nila ang kanilang mga ginagawa, anuman ito, kahit naghahayong pa ng lambat, mayroong nangingisda, sila ay sumunod kay Hesus Kristo. Para saan, mga kapatid? Nais ng Diyos na tayong mga tao ay maging instrumento ng daluyan ng Kanyang biyaya at conversion sa iba. Halimbawa dito sa ating parokya, napakaraming tao. Hindi naman makakaya ng isang pari o kahit ilang pari pa ang isugo dito para magkaroon ng conversion ang lahat ng mga tao sapagkat ang iba'y di naman na nagsisimba. Kung meron ng mga taong nagsisimba, yun ang nais ng Diyos na tawagin at gamitin upang maipahayag ang mabuting balita at maengkwentro si Jesus. Paano maiengkwentro, mga kapatid, ang Panginoon? Sapagkat ito, mga apostol, talagang physically nakadaupalad nila ang Panginoon, nakatagpot nakasama sa ilang panahon, at sila'y naging matatag sa pananampalataya at pagsusulong ng mabuting balita na daladala ng Panginoong Hesukristo. Kung paano ang mga alagad na itong mga kapatid ay nagkaroon ng conversion, tayong lahat dito sa loob ng simbahan ngayon ay nasa proseso pa. Marami sa atin ay kinakailangan pang palalimin ang ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. After all, ang conversion ay panghabang buhay na gawain nating mga tao. Hindi mo pwedeng sabihin ngayon na ako'y convert na ako, wala na akong hindi gagawin para sa Panginoon sapagkat yun ay hindi totoo.
Marami pa rin tayong ginagawa na hindi kasali ang Panginoon. Marami pa rin tayong napagpapasyahan na karaniwan ay taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya, kumbaga, we are in the process of becoming what? Becoming the holiness of Christ Himself. Ibig sabihin, mga kapatid, mahalagang tayo ay nagpapatuloy sa ating gampanin na ayusin ang ating buhay sa ngalan ng pananampalataya dahil nais ng Diyos na mainkwentro tayo ng ibang tao na maaaring di na nagsisimba o nagsisimba pa rin naman. Pero dahil nainkwentro tayo, nakatagpo tayo tulad ng pagkakatagpo ng mga apostol kay Jesus, pag-uwi natin, ibabalita natin na natagpuan na natin si Jesus. Yun ang maliwanag ni sinasabi. Nais ng Diyos ng bawat isa sa atin ay maging instrumento ng habag ng kabutihan ng Diyos sa isa't isa. Dahil gumagamit ang Panginoon ng mga tao. Kaya nga, bago pa siya namatay, itinagubilin na niya sa mga alagad at sa mga taong nananampalataya na ipagpatuloy ang kanyang gampanin na ito, mga kapatid. Napakahalaga ng sinasabi na ang patawarin ninyo sa lupa ay pinapatawad nga sa langit. Sapagkat ang puno at dulo ng conversion ng isang tao ay kung lumaya na tayo sa kasalanan. At ito'y ginagawa pa rin namang isang ministeryo ng ating simbahan na ang pagbabalik loob ay sentro at pinagbubukalan ng maraming grasya na nais ipagkaloob ng Panginoon kasama ang kabanalan at kaligtasan na nais niyang ipahayag sa atin. Kaya sa linggong ito, mahalaga na tayo ay bumalik sa pinanggalingan. Ibig sabihin, usisain natin ang mga buhay ng mga apostol na ito. Pero mga kapatid, sa totoo lang, napakarami ng tao na nagkaroon ng conversion. Sumunod sila sa Panginoon. Sapagkat ito rin yung mga tao na minsan naghahanap ng kahulugan sa buhay. Parang ito yung tinanong ng Panginoon dito sa isa sa mga apostol o na sumunod sa Kanya, sino ba o ano bang hinahanap ninyo? Siguro'y napahiya naman yung mga apostol dahil bigla na lang silang sumunod sa Panginoon. Sinabi na lamang nila na, saan po ba kayo nakatira? Ang ganitong sagot, mga kapatid, ay mayroong saloobin na gusto naming pumunta sa inyo. Gusto naming sumama muna sa inyo para makita kung saan naman kayo nakatira. We would like to stay with you for a while. Parang ganito siguro yung sinasaloob nitong apostol na ito na sumunod sa Panginoon. At yun nga, mga kapatid, kapag na-enkwentro natin na totoo ang Diyos sa ating buhay, tayo ay tulad ng mga apostol na ito, magkakaroon ng mas malalim na conversion. Ibig sabihin, mababaliktad yung buhay natin. Una, iiwan natin ng ating mga kasalanan. Ikalawa, mababago ang ating mga pagpapahalaga sa buhay. At ikatlo, magiging sentro na ng ating buhay mismo ang Panginoon. Kaya, ano man ang ating gawain, pagpasyahan at gampanan sa araw-araw, tulad ng ating mga ginagawa na trabaho, pagiging nanay, tatay, nagtatrabaho sa opisina, nagre-reflect na doon ang mga pagpapahalaga ng Panginoong Hesukristo. Yun ang totoong conversion na lahat ng ating nadidikitan, lahat ng ating sinasabi ay palaging nakapagpapahayag ng kagandahang loob ng Diyos. At dahil dyan, mga kapatid, maraming mga taong nasusunod, maraming mga taong kikilala sa Panginoon. Pwede nilang sabihin, na-enkwentro ko ang Diyos dahil sa taong ito na gumawa ng mabuti sa akin, tinulungan niya ako. Dahil sa taong ito,
sinisiraan ko siya dati, pero ginagawan pa rin niya ako ng mabuti at dahil dito, nabago ako. May mga ganyan tayong mga kwento, mga kapatid. Huwag na nating isipin yung napakaraming santo ng simbahan na nagkaroon ng conversion dahil naghahanap din naman sila ng kahulugan sa buhay. Kaya kung kahulugan at kahulugan din lamang sa buhay ang ating hinahanap, mga kapatid, napakahalaga na tayo ay nasa Panginoon dahil yun ang batayan at kumbagay magiging sandigan natin upang tayo totoong maging maligaya at mapayapa ang buhay. Kaya sa pagkakataong ito, hingin natin ang biyayang ito na tayo palakasin ng Diyos sa pananampalataya upang kahit papaano sa ating mga mumunting buhay, sa maikli nating buhay na natitira, tayo ay maging instrumento pa rin ng pagpapalaya, ng biyaya, ng habag at pag-ibig ng Diyos sa isa't isa. Amen.